Kasabay ng paghahanda ng ilang biktima ng extrajudicial killings para sa kanilang application sa pagsali sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Setyembre, nilinaw ng kampo ng mga biktima na ang ICC at hindi gobyerno ng Pilipinas ang sasagot sa gastusin ng mga testigo. Para sa dagdag na detalye, magkakausap natin si Attorney Gilbert Andres, ICC Listed Counsel at Executive Director ng Center Law Philippines. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cherry. Apo. Attorney, ano po itong ABC approach sa admission process ng EJK victim sa paglilitis? Oo, yung ABC approach, ito yung ginagamit ng registry para ma-classify yung mga nag-a-apply na victims. So, linawin natin, ano ba yung A? Kung napaloob sa letter A, na-classify sa letter A ang isang biktima, ibig sabihin, talagang nakapasok po siya doon sa, sa mga jurisdiction po ng ICC. Kung sa letter B naman po, ibig sabihin, hindi po pasok yung nag-a-apply na victim na yon. At kung letter C naman, yun yung tinatawag na hindi pa talaga ma-determine kung pasok siya dun sa scope ng charges. Now siguro tinatanong nyo, pasok saan? So nakadepende po ito sa prosecutor kung ano po yung ifa-file niya na tinatawag na DCC. Ano ba po ba yung DCC? Yan po yung document containing charges. Yan po talaga, Cheryl, yung ano ba yung mga specific charges na ifa-file against sa detainee na si Mr. Rodrigo Duterte. Kasi sa ngayon po, wala pa pong tinatawag na DCC. Ang mayroon pa lang po yung application for arrest warrant at yung arrest warrant. Kaya antabayanan pa po natin kung ano yung document containing charges. Kung ito ba ay crimes against humanity for murder or may dagdag pa po ba, kagaya ng torture, kagaya po ng rape, or yung unlawful deprivation of liberty. Okay. Ito pong DCC, kailan po natin malalaman ang laman nito? Sa unang hearing po sa Setyembre? Actually, i-file ang Cheryl bago pa niyan. Kasi syempre, bibigyan din po ng kopya ang defense niyan para makapaghanda din. At syempre, ipapa sa publiko din po yan para po alam din po ng mga victims' families kung ano po talaga yung mga charges kay Mr. Duterte. Kaya yun po yung titingnan ng registry, whether yung isang victim ay napapaloob po yung kanyang sitwasyon dun sa DCC. Pero gusto ko lang pong linawin na kung ang biktima po, ang kaanak niya po ay namatay within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, yun, pasok na pasok po siya within the temporal or time frame jurisdiction ng ICC. Ngunit yun nga, nakadepende po lahat ito sa DCC na ifa-file po ng prosecutor bago po ang September 23. May balita po ba tayo kung kailan nga ifa-file itong DCC? Like ngayon po bang Abril yan or Mayo? Kasi sabi nyo nga po, kailangan makakuha rin ng kopya ang defense po nito sa side po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makapaghanda sila sa unang hearing come September. Tama po ba yun, Attorney? Oo, ganito, Cheryl. Mahirap talagang magbigay ng specific na date or month. Pero ang pinaka-legal po na na basis ay reasonable time po. Kailangan po in a reasonable time i-file na po yon ng prosecutor para po yung lahat po ng partido ay mayroon pong pagkakataon para po mapag-aralan ito. At hindi lang po lahat ng parties, pati rin po ang registry, may panahon po sila para, di ba, mag-a-apply kasi mga biktima, di ba, to participate doon sa proceedings. So, titingnan din ng registry kung, yun nga, napapaloob ba yung isang biktimang nag-a-apply. So, kailangan din ng sufficient time ng registry at ng mga victims para sa process na to. Kaya reasonable time yung ibibigay sa prosecutor. Alright. Okay. Attorney,
So, ang nangyari po, bago makapag-apply talaga, hihintayin muna natin yung lalamanin ng DCC. So, kahit na po yung mga victims ay handa at willing to testify, it will all depend doon pa sa lalamanin ng DCC bago nila malaman kung sila kinoconsider nilang biktima sila ng EJK ay tsaka pa lang sila makakapag-apply kasi sabi nyo nga, kailangan malaman natin muna yung laman ng DCC. Tama yan, Cheryl, ano? At in fact, sa ngayon, wala pa talaga yung final form of application para sa victim participation. So, kailangan din po nating hintayin yun. Oo. At ikalawa po, gusto ko rin pong talagang i-clarify ano, na ang victim participation po, hindi po ibig sabihin na automatic magiging witnesses po. Ano? Kasi ibang usapin po yung magiging witnesses dun po sa confirmation of charges. Hindi po ibig sabihin na pag na-approve na yung application for participation ng isang biktima ay automatic po siyang witnesses. In fact po, kukonti lang po talaga ang nagiging witness po sa mga biktima. Kaya i-separate po natin yung process na yon. Una na pong napabalita, attorney, na mayroon ng mga biktima at kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang nasa dahig daw po. Sino ang may sagot po ng kanilang pagpunta at pananatili dyan? At may mga kumakalat kasi na sagot ito daw ho ng pamahalaan ng Pilipinas? Ganito, Cheryl, ano? Actually, hindi ko talaga ma-confirm nor ma-deny yung question na yon dahil tingnan natin yung context na to. Ano? Ang konteksto kasi nung charge against kay Mr. Rodrigo Duterte based sa application for arrest warrant at arrest warrant ay isang international crime po. Ito ay crimes against humanity for murder. Kaya po yung standard po talaga sa international criminal justice system ay do no harm principle ano at talagang pinapahalagan po yung security po ng potential witness kasi meron din pong pwedeng risk sa kanilang family. Kaya at this point po, hindi ko po talaga ma-confirm nor ma-deny yung mga detalye na yon. Bagkus po, ang pwede ko lang sabihin po ay hindi po gobyerno ng Pilipinas ang nagfa-fund po patungkol po sa mga biktima ng war on drugs. Wala pong fina-fund ang government ng Republika ng Pilipinas. Saan po, para to clarify lamang din po, kaalaman din ng marami, ay paano nga ba gumugulong ito, lalo na't yung mga biktima po ng EJK na nagsusulong po nito ay hindi naman din po natin masasabing talagang may kakayanan na gumastos ng malaki. Paano po ang funding? Oo, ganito, Cheryl, ano, kaya diyan po pumapasok ano yung mga non-governmental organizations ano na tumutulong po sa psychosocial needs po ng mga victims. So, ito po yung role po ng mga non-governmental organizations. At ito po ay in cooperation na rin po ng mga victims kasi this is a victim-centered approach. So, ganun po yung dynamics nito. May posibilidad kayang ma-postpone, attorney, yung September confirmation of charges, lalo't nagpapahayag po ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghahain ng mga petisyon kabilang itong pag-question po sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Okay. Number one, mahirap sabihin ano kung mapupuspon ngayong September 3. Bagkus yun na po yung itatak natin sa ating mga isipan na mayroon pong September 23 na date for confirmation of charges. In fact, it will go on for the next 4 days. So 23, 24, 25, 26. Ikalawa po, kung meron man pong ma-file yung any party po, let's say yung defense po, ay bibigyan po ng pagkakataon yung prosecutor at syempre dapat bigyan din po ng pagkakataon yung victims para po maibigay yung kanilang views and concerns sa any mang pong motions na ifa-file po yung defense. Kaya yan po talaga yung pinaka-importanting prinsipyo po ano dito sa ICC, yung right to a fair trial at yung
pagbibigay talaga ng pagkakataon para sa lahat ng parties magbigay ng kanilang views and concerns. Pinag-aaralan din daw po ng depensa yung paghahain ng request for para po sa kanyang interim release. Oo. Cheryl, oo. Ito lang yung titingnan ng pretrial chamber, kung meron man pong any application for interim release. Yung bang kondisyones kung bakit nag-release ng arrest warrant ay nananaig pa rin ba kahit na nakadetain pa ngayon si Mr. Duterte? Bakit po ba in the first place nag-issue ang pretrial chamber ng arrest warrant? Una, nakita pa rin kasi ng pretrial chamber na kahit wala na po sa kapangyarihan si Mr. Duterte, ay meron pa rin po siyang influence at power. Ikalawa po, sinalang-alang din po ng pretrial chamber yung security risk para po sa mga witnesses at sa mga biktima. Kaya yun po yung titingnan ng pretrial chamber. At sa tingin po namin, sa hanay po ng mga biktima, ma-impluwensya pa rin po at powerful pa rin po si Mr. Duterte. Sa tingin po ng mga hanay po ng biktima, mayroon pong risk sa kanilang security at para rin po sa mga victims at witnesses. Kaya amin pong hope na bibigyan po ng pagkakataon at nagkahanda po kaming magbigay ng views at concerns ng mga victims sakaling mag-file man po ng application for interim release ang defense. Pero sinasabi po nila baka makonsider ng ICC yung edad ng dating Pangulo. Actually, patungkol naman sa edad, ito po yung dahilan bakit talagang inaalagaan po yung kalusugan ng any detainees po na nasa kustudiya ng ICC. Kaya kung ma-remember po natin, ay diniretso po sa isang medical facility si Mr. Duterte para talagang general medical check-up po ang gawin po sa kanya. At napatunayan nga po dun sa medical report na sinabi din po ng presiding judge na meron nga po mentally fit ka po si Mr. Duterte to stand trial. Kaya talagang lahat po ng medical facility ay talagang binibigay po sa any detainee na nasa ICC custody. Mali, Attorney Andres, okay, September yung pinakahintay natin, the big day so far, Pero in between now hanggang before September, ano ulit yung isa sa dapat nating hintayin? Okay, una, dapat hintayin natin yung tinatawag na DCC, Document Containing Charges. Kung sa atin pa sa Pilipinas, ito po yung tinatawag na information. Ito po yung indictment. Ito po yung charges na makikita po natin sa 4 na sulok ng kwadrado. Ano ba talaga ang magiging charges against kay Mr. Rodrigo Duterte? Ikalawa po, makikita po natin at hintayin po natin yung final na registration form po para sa victims participation. Ilalabas din po yan ng ICC. At kung mag-apply na po ang mga biktima ng war on drugs sa kanilang victim participation, doon din po ika-classify ng registry whether A, B, or C. A, ibig sabihin ay talagang pasok na pasok dun sa DCC. B ay hindi pasok sa DCC. C ay mukhang hindi pa sure kung pasok nga or hindi. At after noon, talagang magkakaroon po, this is on a rolling basis po, yung pag-a-apply at pag-a-approve, At doon makikita natin kung sino nga yung mga victims na talagang approve ang kanilang participation. At makikita din natin yung pag-appoint po, officially ng isang LRV, Legal Representative for Victims po. Bagkus ang requirement po, parang isang tao ay maging legal representative for victims ay una, siya po ay isang ICC-listed counsel at ikalawa po, siya po ay pinili ng mga victim at i-approve po yan ng pre-trial chamber. So ito po yung parang summary lang po, ang paglatag po ng ano po bang pwedeng mangyari between now and September 23. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Gilbert Andres ng ICC Listed Counsel at Executive Director ng Center Law Philippines.